Oops. Yes, Castillo, ilan? Pairs of, pairs of cranial nerves. Ito. 12 po. So 12. yeah, we have 12 pairs of cranial nerves, no? And they are named, no, by Roman numerals. So there are two categories of functions of your cranial nerves. Either it acts or a function, general function is for sensory or motor. So alam na natin difference between sensory and motor. Pag sinabing sensory, ano ibig sabihin nga doon? Edad. Pertains to the senses po, katulad po ng sight, smell, taste, touch. Okay, so pag sensory, correct. It pertains to the senses. Pag motor, more on Henry Cruz? Movements po to. Yan. So more on movements. Pag motor, para hindi nyo makalimutan sila. So in short, sensory pandama, di ba? Yan. So these are the 12 pairs of cranial nerves. No? From cranial nerve 1 down to cranial nerve 12. Yung iba, gumagawa sila ng shortcut or mnemonics to remember the 12 cranial nerve. No? Para mas maintindihan nila, mas madali kasi, no, pag nilibigyan natin ito ng clue or mnemonics. So you have your olfactory, your optic, the oculomotor, the trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, big, subclusal, and the accessory. So they are all located, no, in the brain. Okay. So this table shows the cranial nerves and their function. So can somebody recite the 12 cranial nerves using a mnemonics? Meron na ba sa inyo gumawa ng mnemonics? Or clue kung paano siya matatandaan? Mas madali mo siyang matatandaan. So, yung isang section, sabi niya, dito daw sa olfactory, optic, ocular. On old, meron ba kayong gano'n na on old Olympus, towering clubs? Yes, Vidal. Sinabi po ito sa laboratory po, pero ang pwedeng mnemonics po ay to touch and feel virgin girl's vagina, heaven. Oh, pwede din. Diba? Mas madali natin siyang matatandaan. Ay, yung mga ganun na mnemonics, no? So, kapisaduhin niyo yun, OOO is for olfactory, optic, oculomotor, so on and so forth. Iba naman an old Olympus towering tops in French and German silang ginagawa na mnemonics, no? Ito naman sa general function, it's either sensory, motor, or mixed, no? Pag nakita natin yung SS, that's for sensory. So your olfactory, your optic, the vestibulocochlear are purely sensory, no? While the trochlear, abducens, accessory, and hypoglossals are purely motor. And the rest are mixed. No? So, pwede rin natin itong gawan ng mnemonics. No? Sinabi ba yun sa laboratory anong naman mnemonics neto? Discuss. So, dito naman pag S, gagawin natin, tingnan nyo ha, SS, di ba? M, 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 S, M, M. So, pag SM, 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 that's mixed. So, pwede dito, sexy secretary makes money, but my brother says, big girls, big boobs makes more. Okay? So, take note of the specific function of the 12 cranial
nerves for the sensory, for motor, and for parasympathetic. So this slide shows the olfactory nerve. Look at the neurons where it is located, the olfactory bulb, no, the anterior location of the olfactory bulb and the trap. So what will happen if you have problem on your olfactory nerve? What will be the manifestation? Anong mararamdaman ng pasyente nyo pag may Yes, Bidad. They will not smell anything. So anong medical term for that? Common na common yan, di ba? Sa mga patient with COVID, ano ginagamit na term para masabing wala siyang pang-amoy? Isa sa manifestation ng COVID, di ba? Walang pang-amoy, walang panlasa, because your olfactory nerve is affected in COVID infection. Ano yung narinig natin sa balita or news pag sinasabi yan? Yes, Vidad. Si Vidad na lang ang estudyante for today, ha? Go, Vidad. Anosmia po. Very good. So, that's anosmia. Okay? So, si Vidad na lang kausap ko. Siya lang ang may plus 10 for today. So, next is, this is your olfactory nerve, no? Your optic nerve. Anong function ng optic nerve? Is it a motor, sensory, or mixed? Salud. Sensory po. Sensory. And function niya? For vision po. Ayan. So, pag may problem tayo kay optic nerve, lalo na yung mga stroke patient, anong mangyayari sa pasyente natin? Yeah daw. Try lang po to. Mawawalan po sila ng vision or hihina po yung vision nila. Pwede, no? So, pwede mawala sa area ng mata natin kung ano yung tinamaan na area ng optic nerve. So, hindi complete blindness, no? So, may ibang area lang na mawawala ng vision. So, this is your optic nerve with optic chiasm. So, oculomotor nerve, ano naman ang kanyang function? Wala na mga estudyante. President! Wala si President? Cruz. Doc, saan na po? Eye muscles and upper lids po. Okay, so that's eye muscle, no? So it gives motor function to 4 out of 6 extraocular muscle. So there are 6, no, eye muscle, no, na nakikita or supports your eyeballs. So we have your lateral rectus, medial rectus, superior rectus, and inferior rectus. The function of your rectuses, no, it helps, no, the eyeballs to rotate outwards, inwards, upwards, and downwards. So yun yung function ng lateral rectus muscle ng eyeball, no? You have also 2 oblique muscles of the eyeball, no? The inferior and superior oblique. The 4, sabi niya, extrinsic muscle, no? Innervated by the ocular nerve are the medial rectus, superior rectus, inferior rectus, and the inferior oblique muscle. While the lateral rectus muscle is innervated by the abducent nerve, no, or the 6th cranial nerve, and the superior oblique muscle, no, which rotates the eyeball downward and outwards, is innervated by the trochlear nerve or the 4th cranial nerve. Clear tayo doon? Wali? Yes po. Yes. Tandaan niyo po ha, yung 4 na cranial nerves, medial, superior, inferior rectus, and inferior oblique is innervated by oculomotor nerve. The lateral rectus is
Anong nag-i-innervate ng lateral rectus? Oh. With that, Trochlear nerve po. the lateral rectus, tandaan niyo po ha, the lateral rectus is innervated by the abducent nerve. Lateral rectus, abducent nerve, and the superior oblique muscle is innervated by the trochlear. LAST. LA, lateral rectus, abducent nerve. ST, superior oblique or SOT, superior oblique muscle for your trochlear nerve, and the rest is innervated by the oculomotor muscle. Clear na ba tayo doon? Ulitin nga natin. Anong innervate ni trochlear muscle? Trochlear nerve. Part. Superior oblique po. Correct. How about the superior rectus muscle? Katangay. Abducent po. Superior rectus muscle ha. Pag superior yung muscle, saan nakalagay sa eyeballs natin? Sa taas, sa baba, sa gilid. Pag lateral, di ba, away from the midline. Pagka medial, towards the midline. Bidad. Superior po, nasa taas. Okay, so nasa taas yung muscle na yon. That's why it rotates the eyeball upwards. Okay? O, saan? Ano ang innervation ng superior rectus muscle? O, Bidad. Oculomotor po. Correct, oculomotor, di ba? So, tatandaan nyo lang, dalawa lang yung naiiba. The lateral rectus, ito yung nakikita natin, no? Yung sa gilid ng mata natin, papunta sa sentido, yun yung muscle na yun, no? Is innervated by the abducent nerve. Lateral rectus, abducent nerve, superior oblique, trochlear nerve, and the rest is innervated by the oculomotor nerve. Clear na tayo dyan, ha? So this is the trochlear nerve which innervates one of the extrinsic muscle of the eye. Ano nga ang innervate ni trochlear nerve? Si bidad na lang talaga ang estudyante. Go! Absent na yung the rest. Bidad. Superior oblique po. Your superior oblique. Tama. So your superior oblique innervates by the trochlear nerve. Okay. So it rotates the eyeball downwards and outwards. Trigeminal nerve. So tatlong nerve yan. So may tatlong division yan. So it is both, no, motor and sensories. So, no, it gives sensory, no, or sa ating face and teeth, and it gives motor function to your muscle of mastication. So responsible itong trigeminal nerve natin, no, to sa chewing or mastication. Muscle involved in chewing and mastication. So these are the three division of the trigeminal nerve. So you have the mandibular division. So papunta siya sa mandible, oh. Ito, sa panga. So it innervates the mandibular area. Next division is the maxillary division, which innervates yung dito sa area na to. You can also have here your maxillary sinuses. May innervation siya sa konting area ng ating nose, sa alar ng nose, no? And it also have trigeminal ophthalmic division. So meron din siyang, no, part doon sa ating mata. So meron siyang ophthalmic division. Next is the abducent nerve. Ano na nga ini-innervate na muscle ng eye ng abducent nerve? Garcia? Lateral rectus po. So yan, very good. So your abducent nerve innervate
the lateral rectus muscle. So lateral, nasa sentido yung banda yung muscle na yan, no? So it rotates the eyeball outward. Okay, again, your next is facial nerve, the cranial nerve number 7. So it has your temporal, zygomatic, buccal, mandibular, or cervical innervation. So this is both sensory and motor. Your facial nerve is responsible sa taste kasi sensory siya. And then, meron din siyang effect sa salivary and tear glands. So sa tear natin, so these are your parasympathetic innervation of your facial nerve. And then your facial nerve is responsible sa motor to facial of expression. So yung mga patient natin na stroke, diba, sabi natin there are 2 types of stroke, either hemorrhagic or ischemic. Hemorrhagic, ibig sabihin may putok na ugat sa ulo. Ischemic, ibig sabihin may nagbarang ugat sa ulo. So, pag may patient tayo na meron siyang one-sided na weakness, body weakness, pwedeng kaliwang bahagi ng mukha, nanghihina, or kaliwang bahagi lang ng extremities ng body, basta lagi one-sided or hindi siya bilateral, hindi buong katawan yung nanghina. Pag isang part lang ng katawan or isang side lang ng katawan at ang patient mo is with history of diabetes, with history of elevated blood pressure or hypertension, mag-suspect ka na possible this patient is suffering from a stroke. No? So para ma-differentiate natin what type of stroke or to confirm it is really a stroke patient, we do cranial CT scan. So hindi sini-CT scan natin yung ulo, yung brain, patient to determine if there is a hemorrhagic stroke or ischemic stroke. So ano magiging manifestation ng patient mo if you are suspecting facial nerve paralysis? Since it gives motor to muscle of facial expression. Ano magiging itsura kaya ng pasyente natin? Garcia. Ano po siya, Doc? Para pong naka-focal face lang po. Wala po siyang pakaramdam sa face niya po. Poker face, ibig sabihin walang facial expression? Yes po. Diba yun ibig sabihin? Pwede. Other? Pwede. Ano pa? Pwede niya mangyari. Henry Cruz. Dahil hindi po siya nakakapag-smile and hindi po niya nagagalaw yung facial muscles po. Correct. So in short, makikita natin yung mukha nito pag pinatingin mo sa'yo, smile ka. Yung isa, gumagalaw. Yung other side na affected, hindi. So, ito yung nangyuwi sa Tagalog. Nakakita na kayo ng patient stroke na nangyuwi, diba? Nakakita na ba kayo ng mga stroke patient? Yes po. Diba, nakita niyo yung stroke patient ba na nakita niyo, may facial paralysis, nangyuwi yung mukha niya. Kabilang side, hindi gumagalaw. Yung kabila, naiaangat niya yung eyebrows niya. Nasolabial fold niya, yung sa gilid ng ilong, mas so shallow. And then yung lips niya hindi napantay kasi nangiwig siya. So yun, ang affected cranial nerves for that is the facial nerve. Okay? So, yes, ginto. Doc, same din po ba nung sa Bell's palsy din po iyan? Correct. So mukha din siyang yung Bell's palsy, hindi rin gumagalaw. Kaso lang, ang Bell's palsy is secondary to a viral infection. Usually, itong mga patient ito, nagkaroon na sila ng respiratory infection prior to Bell's palsy. So, ang tinatamaan niya is the facial nerve. So, nangingiwitit sila. Paano natin ma-differentiate na Bell's palsy or stroke pala to? Yung Bell's palsy, meron siyang previous history pag tinanong mo ng sipon. Nagsipon po ako mga 1 week ago. Tapos, after 1 week na wala sipon ko, ito na po, nangiwi na po ako. Pero wala siyang history ng hypertension, wala siyang history ng diabetes. Ito yung mga comorbidity tinatawag. So, most probably, ito ay secondary to Bell's palsy. So, tatamaan yung facial nerve niya. So, we do also rehab ng face. May rehab din yung face, may exercise na ginagawa para dyan sa facial nerve paralysis. Okay? So, nakakita na kayo ng Bell's palsy, nangiwi yung mukha.
Ganun din yung itsura pag may stroke. So sa history lang makikita natin kung anong nangyari ba talaga sa patient natin. Okay? Any more question? None? None lang po. Okay. Nandun. Okay, thank you po. So this is your facial nerve. Next is the cranial nerve number 8, which is the vestibulocochlear nerve. So sensory. So ito naman hearing and balance. So we do check, no? Paano natin na-check to sensory kung may pandinig or wala yung patient? Kung nasa lipilik na lugar tayo, doctor to the barrio. Tapos you're suspecting, no, baka may vestibulocochlear nerve, no, paralysis yung patient or injury or damage. So sabi dun sa lecture ni Doktora, sensory to. Paano ko kaya? Senses, sabi ni Vidal, no? Pandama. Paano ko kaya matitignan kung active ba or damage ba yung vestibulocochlear nerve? Anong physical exam ang gagawin ko dyan? Cruz. Doc, if hindi po siya nagre-response dun sa sinasabi mong word sa kanya. Pwede yun. Kung wala nasa doktor, ay kung nasa barrio ka talaga. Bubulong ka, nakapikit siya, titignan mo kung naririnig niya or hindi. No? Pero merong tools na ginagamit dyan, yung tuning fork na tinatawag. So, we test, air control, picture. Ramdaman nila. Yes, Henry Cruz. Sino ba yun? Tanong, go. Doc, naglalag po kayo kanina. Ay, naglag ako, sorry. Yung tuning fork, no? Yung Rhines test na tinatawag o yung Weber's test. So, titingnan lang yung lateralization ng air conduction versus the bone conduction, noong vibration coming from the tuning fork. Parang sa level natin ngayon, this is just nice to know na may ganong exam ginagawa to determine if the vestibulocochlear nerve is intact. So since this is also responsible for balance, so kung may problem yan, ano ang ma-manifest or mararamdaman ng patient natin? Hello? Naririnig ako? Nagalag pa rin ba? Yes, Dakawin. Dizziness and vertigo po, Doc. Correct. So, yung patient natin, nahihilo yan, no? Kasi responsible ang vestibulocochlear nerve sa balance. No? Hilo yan. Umiikot yung paligid niya. Yung mata niya. Okay. So, next is your glossopharyngeal nerve. No? This is both sensory and motor. So, sensory, it gives taste and touch to back of the tongue. Yan. And then, motor for the pharyngeal muscle. Parasympathetic for the, tingnan nyo itong picture na to, no? So, sa back ng tongue, so, nagbibigay siya ng innervation sa back ng tongue, and then, sa salivary, and to the pharyngeal muscle. Next is the vagus nerve, the cranial nerve number 10. So, kapareho din to ni glossopharyngeal nerve. So, sensory, pharynx, larynx, and the viscera. Motor for the palate, pharynx and larynx. And then sa thorax and abdomen. So, silang dalawa importante dahil may pharynx, larynx, no, sa palate. So, swallowing naman ito. So, nung bata pa kayo, na-try na ninyo, nung nagpa-check up kayo, tinignan ninyo yung tonsil. Anong ginagawa sa inyo, pinapagawa sa inyo ng doktor?
titignan, masakit yung lalamunan ko po. I-check the doctor, your pharynx or your tonsil. Cruz. Pinapanganga po. Okay, pinapanganga. Tapos na-experience nyo ba pagka medyo hindi kayo nag-follow, hindi nyo hinanganga na mabuti, may nilalagay yung doctor sa dila nyo, no? Yung tongue depression, yung wood, no? Yung parang popsicle stick na titignan para ma-depress yung tongue ninyo. Na-experience nyo yun? Yes, Cruz? Ayan. So, Yes. ano nangyayari pag ginawa sa... Ano nangyayari? Sinecheck po nito. Oo. Anong magiging response nyo? Lalo na pag nailagay sa dulo yung tongue depressor. Nasusuka po. Ayan. So, nasusuka kayo. Ang tawag doon is gag reflex. No? So, pag nasuka kayo, ibig sabihin intact yung gag reflex nyo. So, hindi tayo prone, no, na magkaroon ng aspiration. Yung mga patient, na stroke patient, no, chinecheck din namin to. So, we do checking the vagus nerve or your glossopharyngeal nerve by doing yung checking the tongue, no, yung tulo ng tongue. So, gagamit kami ng tongue depressor. Pag ang patient tinamaan itong nerve na to, wala silang gag reflex kahit isok-sok mo pa yung tongue depressor sa dulo ng lalamunan niya, talagang hindi siya magkagag. No? Hindi naduduwal. May sounds yun pag naduduwal. Paano nga, Henry, pag naduduwal, pag may sinubo? Yung sound ba daw? Ano? Yung sound Ano? ko ba? Oo, paano nga? Pag gumaganon ka, paano nga, Henry? Ayan. So, ganon. Pero yung mga patient natin na stroke, wala kang maririnig na naggagag o yung yung gumaganon, negative sila doon. So, very risky dun sa mga patient dahil wala nag-i-innervate ng motor. Anong mangyayari pag pinakain mo yan or pinainom mo ng fluid or liquid? Castillo. Parang may chance po na masasabi po sila na hindi natin namamalay. Correct advice. So, masasabi to. Pag nasa midyaan, dahil magkadikit lang yung inyong esophagus, and then, ano yung daanan ng hangin? Didad? Papunta sa lungs? Trachea. Okay. So, dahil magkadikit lang yung inyong esophagus, yung butas ng esophagus and yung butas ng trachea, pag nasa mid yung patient natin, no, pwede ito mapunta sa trachea causing respiratory aspiration. So mag-a-aspirate, mangingitim, biglang namatay yung pasyente, imbis na stroke lang, no? Dahil sa hindi natin chinek mabuti yung kanyang mga cranial nerves, nag-cause siya ng aspiration, nangitim yung pasyente, namatay, respiratory aspiration, lalo na kung marami yung nainom niya. Kaya yung mga babies, di ba, pinapa-elevate yung ulo pag pinapa-dede sila, no? Pag pinapainom ng milk, to prevent aspiration. Ganun din pagka kahit tayong normal, di tayo kumakain, no? Hindi pinapalitan tayo ng mga parents natin. Pag kumakain tayo na nakahiga, umiinom tayo na nakahiga, no? Kasi there is a chance, no, mas high risk or high chance na mag-aspirate tayo, which is very, very crucial or dangerous. Okay? So we put tube dito sa ilong, no? Tawag doon nasogastric tube. We put tube sa ilong, papunta sa stomach. Para lahat ng iinumin niya, lahat ng fluid, lahat ng gamot, no, na oral, dadaan doon, hindi mapupunta sa trachea niya, papunta sa lungs. Okay? Yes, yan daw. Doc, sorry to ask this po, pero ganun din po ba sa mga hayop po? Kasi for example po, yung tuta na matayan ng nanay, kapag pag ikaw po yung nagpapadede, parang sinasabi po nila na dapat nakataas po yung ulo po ng aso or ng tuta po pag pinapakain. Yes, kasi pareho lang naman ang anatomy natin sa kanila, pareho tayong mammals, di ba? So yun din yung rationale, bakit pinapa-elevate din yung ulo nila. Mag-aspirate din kasi. Okay? Ano pa kaya? Ano pa? So pag may mga relative kayo, no, na stroke patient or mahinang-mahina, papatayuin nyo or papaupuin nyo pag papainumin or kakainin to prevent or kakain anything na may intake to prevent aspiration. Okay, huwag nyo hahayaan.
na nakahiga sila pagkakain or iinom. Lalo na yung mga bata na mga kapatid ninyo or mga lolo't lola ninyo na mahihina na. Kasi baka mag-aspirate, napakadelikado. Okay? So, this is your vagus nerve and your accessory nerve. Tingnan natin yung accessory nerve, no? So, nasa medulla oblongata din siya, no? Papunta sa shoulder and neck muscle. So, it gives motor to neck and upper back. So, anong mangyayari pag may damage your accessory nerve? Since it give motor, ano? Yes. Yeah daw. Ang possible po na hindi po natin mamove yung neck po natin and yung upper back muscle po natin, or worse po, mapaparalyze po siya. Okay. So, paano natin i-check to? So, dapat no, pag we are thinking always, tatandaan nyo, when we are thinking of stroke, it is always unilateral. Isang area lang, isang side lang ng body. Hindi nangyayari, na rare na mangyari na parehong part ng body, no? Right, left, parehong affected. So, usually, isang side lang talaga yan. So, since it innervates, no, the back and the shoulder, no, paano natin siya matitest? So, we ask the patient to shrug the shoulder. So, papaangat natin yung shoulder niya, no? So, makikita, lalagyan natin yung hands natin sa top ng shoulder and then we ask the patient to shrug the shoulder. Makikita mo yung isang side na affected, hindi niya mayaangat. Napaparalyze na siya. So, weakness. No? Kaya, positive na yun na may problem siya with the accessory nerve. So, tingnan nyo, try rin nyo, baka hindi nyo naaangat yung shoulder ninyo, ha? So, next is the hypoglossal nerve. So, pareho lang dito noong nasa halos dito sa ating vagus, no? So, motor to tongue. So, ayan din ang sa swallowing din yung magiging problem yan. Pag nagkaroon tayo ng paralysis or damage to the hypoglossal nerve. So, the hypoglossal nerve. So, we already discussed the 12 cranial nerves, their specific function, their innervation. Now, let's move on to the peripheral nervous system. Yes, Castillo! Dok, kapag po ba sa stroke patient, isang part lang po ng cranial nerve yung nadadamage or pwede po na marami? Pwede po madami. So, depende sa area ng brain, no? So, most common kasi na nadadamage na sa circle of Willis, no? Ito yung area na kung saan nandito lahat yung blood supply ng brain natin. So, kung ang tinamaan, sabi ko nga is within the midbrain, no? Kasama si pons, medulla oblongata, or the brainstem and the midbrain, no? Andito halos lahat kasi yung exit ng ating cranial nerves. So, or location ng ating cranial nerves. Kaya pag itong area na to ang tinamaan ng stroke dyan sa middle cerebral artery, ang pumutok, no? Yung kanyang manifestation, mas madaming madadamage na cranial nerves as compared dun sa mga minute na batang taas-taas na siya, nasa temporal area. At mas delikado pag itong area sa midbrain. Pag nakita sa CT scan, bleed, no? 100cc bleed or hemorrhage at the midbrain. Ako, titingnan mo yung pasyente, talagang close monitoring. Kasi pagyaan. Diba? Anong function ng medulla oblongata? Or the midbrain, especially, no? And the brainstem. Diba, nandyan yung breathing, diba? Sa cardiac, nandyan din. So, mas pangit yung kakalabasan ng patient natin pag nandito yung damage yung area. Okay? May question pa? So, lagi isang area lang pag nag-isip tayo ng stroke. Or isang side lang ng body. Pwedeng mula ulo hanggang paa, weakness ng lower extremities, weakness ng upper extremities, no, ng face. No? Ganon. Hindi po pwedeng buong katawan ang nag-weak. So, iba yun. Baka ito ay more on electrolytes or metabolic. Okay. So, yes, Santos. Paano po pag na-comatose na? So, pag coma yun, so ano ba ang part ng brain natin responsible sa ating level of consciousness? Diba? So, ibig sabihin, pag na-coma na yun, masyadong malaking area ng brain ang ating tinamaan.
possible nga na ito, no, na ipit na yung area na to. Kaya sila mabilis nakokoma. Mas pangit ang outcome or prognosis ng mga bleed, no, not nakalocate sa brainstem as compared sa other area ng brain. Okay. So pag sinabi na coma, ito kasi may, di ba, na-discuss ko ba sa inyo, meron tayong parameter to determine the level of consciousness of the patient. No, yung level of consciousness, pag sinabi natin, ito yung pagkagising. No? So, tinitingnan natin yung mga parameters. Ang tawag dito is Glasgow-Coma scale. Okay? Your Glasgow-Coma scale comprises of the eye opening, verbal output, and motor output. So, may grade yun. No? So, ang perfect score is 15. Ang lowest score is 3. Pagka 7 na siya, yung patient natin, ibig sabihin, pa-coma na yon. So, magkokoma na yung patient mo, we support everything, no? We give meds, no? Para sa blood pressure niya, magbibigay tayo ng gamot. Para sa heart rate niya, magbibigay tayo ng gamot. Or magbibigay tayo ng support para sa paghinga niya. Kaya ito yung mga patient na nai-intubate, no? We put tubing, no? Doon sa kanyang airway para supportahan yung kanyang paghinga. Because of the damage nung kanyang insult sa brain. No? So, pwedeng maparalyze yung kanyang diaphragm which innervated by... Anong nerve ang innervate ang diaphragm? Lesaka. Phrenic nerve po. Okay, it's the phrenic nerve. No? So, pwede, no? So, yung respiration niya magkaroon ng problem because of the damage. So we intubate the patient and then we hook the patient to mechanical ventilator para ma-support yung paghinga ng pasyente natin. At tandaan niyo po, once the patient tumagal sa coma state, mas maliit ang tsansa na mabubuhay siya ng normal as compared sa hindi na coma. Okay? So, yun. Ano pang question? Nasagot ko ba yung question mo? Yes po. Paano po pag ma'am, di ba yung nakokoma tapos bumabangon? Ano no? Yung nakoma na ng matagal ng ilang years tapos babangon pa rin. Totoo ba po ba yun? Only God knows kasi kung until when tayo sa earth. May mga ganong miracle naman. Okay po, ma'am. Thank you. Yes, Vidad. I'm sorry po, pero ano na nga po yung nimumove po ng abducens? Anong minumove na? Abducens po. Ulit-ulit tayo doon kanina sa abducens nerve natin, di ba? O, class. Pero tama yun, Vidad. Magtatanong tayo, no? Anong extraocular muscle ba ang inaano ng abducens nerve? Par. Lateral rectus po. It is the lateral rectus. And then your superior oblique is innervated by Takawe. Trochlear nerves po. Okay na tayo, Vidad. And the rest is innervated by the oculomotor nerve. Okay na, Vidad? Opo. Okay. One more question with your cranial nerves. Okay po. Next is the peripheral nervous system. So we discussed the cranial nerves, the CNS. Now let's move on to PNS or the peripheral nervous system. So this consists of neurons located outside the brain and the spinal cord. So it collects input from different sources, relays input to CNS, and perform action. So in short, ang action potential natin, ang papuntahan nito from the peripheral going to your central nervous system. So kung may division ang central nervous system, your peripheral nervous system also has a division. So you have your afferent or your sensory, which collects input from periphery and send it to CNS. So in short, your afferent is towards to the CNS,
while your efferent or the motor part of your peripheral nervous system carries process input from CNS to effector. So ito naman the opposite of your sensory. So from brain to your effector organ. So there are also division of your efferent or the motor of your PNS. So autonomic, alam na natin, what do you mean by autonomic? So pinata yan ng simulang lecture. Pag autonomic, ibig sabihin, yan na silang lahat. Ashlyn. Involuntary po. So involuntary, we cannot control it voluntarily. So the response is automatic or involuntary. It usually controls smooth muscle, cardiac muscles, and glands. So hindi natin yan masasabi sa puso natin na wag mo siyang mahalin. Charot. Kasi it is automatic. Next is the somatic. The response is voluntarily. So ito na yung nakokontrol na natin pag sinabing wag na, move on na. So controls the skeletal muscle. This slide shows the organization of your somatic and your ANS. Okay? So look lang ang difference silang dalawa. So dito sa somatic, from the spinal cord, diretso na siya sa effector organ or the skeletal muscle. Ito namang isa, yung preganglionic neurons ninyo for your ANS, okay? Pupunta muna siya, magsa-sign up siya sa autonomic ganglion to your postganglionic neuron bago siya makarating sa effector organ like your smooth muscle ng colon na doon. So, mas madaming pinupuntahan yung autonomic nervous or your ANS, autonomic nervous system, as compared to your somatic or your sensory. Division, sympathetic, which activates during stress. Ito yung tinatawag nating part of fight or flight response. So, ano ibig sabihin nito pag sympathetic? Ito yung pag may emergency, di ba? Sunog. Anong gagawin natin? Ano nakikita nyo doon sa mga nasusunog na area? Ano yung mga ginagawa ng tao? Cruz. Mostly, Doc, nagpapanik, pero madalas po tumatakbo papalayo. Papalayo. And then, ano yung mga dinadala nila pag takbo palayo? Pagya. Yan, Mr. President. Yes. Usually po, natitrigger po yung adrenaline rush po ng mga tao. Pag Anong ginagawa? Yung kaya po nilang magbuhat, Doc, na ano po yung adrenaline rush nila. Ito yung tinatawag na adrenaline rush. Very good. Or your flight or fight. Napansin nyo sa mga news, isang tao buhat-buhat yung malaking ref. Buhat-buhat yung malalaking TV. So yan yung sympathetic. Usually activated to during stress. Pero pagtapos na nung stress or nung event, wala na sunog, kalmado na lahat. Tatingin nyo ba may babalik niya pa yung mag-isa, yung malaking ref na nabuhat niya? Cruz? Doc, hindi na po. Wala na, kasi nawala ni adrenaline rush eh. So, more on parasympathetic na siya. So, your sympathetic, tandaan nyo lang siya, fight or flight response. Emergency, ito yung adrenaline rush natin. Prefers you for physical activity. Paano? Bakit nagkaka-adrenaline rush? Bakit nagagawa natin? Because your sympathetic innervation ang effect nito sa heart. It will increase your heart rate. It will increase your blood pressure kasi tumaas yung heart rate mo, thereby increasing your blood pressure. It can also trigger yung airway natin, mas mabilis ng airway, mas magalis ng transition dun sa lungs natin, thereby increasing the breath rate or the breathing rate or the respiratory rate. And also this innervation sends more blood to skeletal muscle. Kaya mas malakas during sympathetic or during emergencies. Mas marami tayong nagagawa. At pansinin nyo, pag may emergencies, hindi naman tayo naiihi, hindi naman tayo nagugutom pag may emergency because of the sympathetic innervation of our body. So, it inhibits digestive tract. Meron ba yun? Nag-emergency na, naisip mo pang kumain. Diba wala naman tayong nakitang ganun. Ewan ko lang si Henry kung may emergency na kakain mo.
Joke lang. Gusto ko lang makita tumawa si Henry. So next is the parasympathetic innervation or the housekeeper. Kung si fight or flight, si sympathetic, ito naman, activated under normal condition. Rest and digest naman si parasympathetic. No? So meaning, it involved in digestion, urine production, dilatation or constriction of the pupil. So mas relax, no? Pag tayo ang nag-activate is the parasympathetic system natin. There are organs, no, which involved or innervated by both, no, parasympathetic and sympathetic. No, pareho. Anong tawag doon? So, kunyari si heart, both parasympathetic yan and sympathetic innervation. So, sa sympathetic, it will increase your heart rate. Pag parasympathetic na, it will decrease your heart rate. Anong tawag sa ganoon? Both or parehong meron na innervation? Desaka. Enteric po. Enteric is a special division, no, for your digestive system. Ano kayang tawag doon? Parehong parasympathetic and sympathetic innervation sa isang organ. Waligid. Dual innervation po. Correct. Yun ang tinatawag natin na dual innervation. So, almost, no, mga vital organs natin has dual innervation. Hindi naman sila nagkakakontra-kontra kasi depende sa condition kung sino yung mas mananaig, no? Just to maintain your homeostasis. Okay? So, meron namang organ na purely sympathetic lang siya. No? Wala siyang parasympathetic innervation. Ano yung mga organ na yun? Can you give me one? Meron ba kayong idea? Purely. Yet daw? Spinal cord po. Ano po? Spinal cord po. Spinal cord. Wala siyang parasympathetic. Sympathetic lang siya. Ano pa kaya yan? Pedad. Blood vessels po. Yan, yung mga blood vessels ninyo. Ano pa? Cruz. Ay, Bautista naman. Hindi ko pa narinig si Bautista. Sorry, Cruz. Adrenal gland po. Your glands. Ano pa? Cortel. Eyes, Doc. Your eyes. No? So, take notes, no? Kung ano yung mga area na sympathetic lang siya and wala siyang parasympathetic. So, these just show, no, your sympathetic innervation. Look at the dashed line. So, ito yung mga area, no, na meron siyang preganglionic neuron and the postganglionic neuron. So, pag nakita natin, di ba, bago siya makarating doon sa effector site. So, sympathetic and the parasympathetic innervation. Di naman urinary bladder. Meron siyang both. Diba? Okay. So, don't panic because if you panic, ano ang ma-activate pag nagpa-panic tayo? Anong area sa ANS? Yes, Gonzoquejo. John. John? Pag nagpanik tayo, kaya ito yung nangyayari sa mga pasyente natin pag nagpapanik sila eh. So, pag nagpanik tayo, your sympathetic, no, will be activated. So, increase yung heart rate, tataas yung blood pressure natin. So, ito yung nahihirapan sila huminga, lalo na yung mga may anxiety, no, yung nag-hyperventilation syndrome. So, don't panic, always relax, prepare, no, for your exam. Dapat nagbabasa tayo ahead of time. And then, syempre, may time tayo for your family, i-balance natin, for God. You save natin yung Sunday, dapat sa family and kay God lang siya. And rest day ninyo dapat.
So, dapat pag-aaral nyo hanggang maaari, tapusin nyo until Saturday. And then Sunday is your rest day and family day para hindi tayo mag-burn out. Okay? Do you have any more questions or clarifications? That's it. Thank you for your time and attention, class. Good luck for your midterm exams. So, yung mga naka-80 dyan, sana mas mataas pa ulit pagdating sa midterm. Yung mga 70 dyan, keep it up din, pataasin nyo pa. Yung mga hindi naman pinalad sa prelims, effort na tayo, we still have days, no? Para mag-review. 2 chapter lang yan, kayang-kaya niya yan. Any more question, clarification? If none, class dismissed. Open tayo ng camera for picture.